Dito tayo ngayon sa Arco ng Malolos, Bulacan. Pupuntahan natin yung mga kilalang pasalubong dito sa Malolos. Yung iba personal choice ko, yung mga iba naman mga kilala na talaga ng mga pasalubong dito sa Malolos. So, samahan nyo kami. Ralph Project, para na lakbayin, kultura, pagkain, ating tuklasin. Bawat kwento, bawat pangarap, sama-sama tayong aangat. Nandito naman tayo ngayon sa Goryo and Mimi Special Kakanin. Nagsimula ito 1979, so tagal na rin ito. At honestly, personal choice ko to. Ito talaga yung pasalubong ko kapag meron akong gustong bigyan sa Manila or pupunta akong Manila, gusto kong bigyan ng pasalubong galing dito sa Bulacan, specifically na galing dito sa Malolos. Ito talaga yung nire-recommend ko kapag naghahanap ng pasalubong yung mga nagpupunta dito sa Malolos kasi talagang gustong-gusto ko yung lasa nito. So tara, tikman na natin yung mga kakanin nila. Marami silang mga produkto dito pero ang pinaka-gusto ko talaga yung bibingka nila, yung Gucci, saka yung Kalamay Latte. Meron din silang Milo, Mango, mga kamalis, Biko, Nube Biko, Pocheta, tapos Pichi-Pichi. Tapos meron din sila ditong amalis. Kilala talaga sila dun sa bite size na portion ng pagkain. Kaya madali ito eh. Ibig sabihin, pwede mo nang kamayin, kakainin mo na lang. Kasi nga, nakalagay siya sa mga dahon. So mas madali, kahit nasa biyahe kayo o nasa mainan kayo, madali nyo siyang kainin. Yung pricing nila very affordable pa rin talaga. Meron din sila mga bilao order. Maraming klase. Kung gusto nyo tikman yung bawat isang produkto nila, meron na silang mga set. So nag-range yung mga box niya simula 600 hanggang 1,200. 1,200 talagang pang handaan na yun. Ito yung bibingka nila. Ito yung pinaka gusto ko. Kasi yung pinaka nasa ibabaw na ito. Napakalasa talaga. Tapos alam mo yung, ang pinaka gusto ko dito yung pag nilunok mo, nandun yung ano, parang dumudula sa lalamunan dahil dun sa mga kuka. So, kumari. Yung tamis niya kasi sakto lang. Hindi ito nakaka-umay. Yung lasa ng latik, yung lasa ng pagkakaluto ng gata, yung ibabaw niya. Sobrang sarap sa karagahan. Tapos ang dali niyang kainin. Hindi mo na kailangan hiwain. Kasi nga, nandun siya sa pinaka-dahon. Ito naman yung Kalamay Latik nila. Isa rin to sa mga pinaka-gusto ko dito. Tapos, meron niyang kapartner na sausawan. So, ito yung pinaka-latik. Tapos, ang pagkain yan, itong kalamay, nalagay mo dito sa latik. Tapos, saka mo ngayon yan nakaluin. So, ito. Salo na itong latik nila. Latik kasi niya sobrang hindi siya ano eh, parang tamang-tama yung tamis niya sa akin. Pero nandun pa rin yung ano niya, yung sarap ng pinaka-lasa ng gata. Yung pinaka-latik. Yung una ko na tigman to dito, sabi ko, ito yung matagal ko nang hinahanap kasi dati, nakakatikim na rin naman ako ng ganito eh, sa Santa Maria. Pero ito yung parang pinaka-gusto ko yung nilalagay siya sa pinaka-latik na parang sauce. Ito naman yung kanilang ginataang dulo-dulo. Honestly, first time ko palang din itong matitikman. Kasi mostly, kakanin talaga yung in-order ko sa kanila. Pero, ngayon, tikman natin. Kung dami rin laman. Dami rin laman. Ang sarap. Ito yung ganito yung mga ginataang bilo-bilo na hindi pambenta. Alam niyo yun, yung nagpaluto kayo dun sa kapitbahay niyo na masarap magluto ng bilo-bilo. Ano siya, yung pang consume siya, hindi talaga siya pambenta. Ganun yung lasa niya. Hindi tinipid. Ang sarap. Tapos ang lambot ng mga recado. Perfect. Tapos yung pinakasabaw niya. Alam mo, hindi extended eh. Ano yun, talagang hindi tinipid yung lasa. Sarap. Sarap niya. So
So, isa to sa mga recommended namin na pasalubong mula dito sa Malolos. So, puntahan nyo na dito sa Goryeo and Mimi's Kakanin, dito sa Santa Cristo Diversion Road. Dito naman tayo ngayon sa TNM Buko Pie. So, sikat to sa kanilang Yema Buko Pie. Honestly, ano to, parang panlaban ko to sa mga Buko Pie na natitikman nyo sa iba't ibang lugar. Tagaytay pa yan, Laguna pa yan. Feeling ko ito yung nagre-represent ng lasa ng Bulacan na lumigay sa Malolos. Bukod sa Yema Buko Pie, meron din silang variant. No? Meron silang Yema Buko Pie. Mayroong makapuno, may cheese, may ube, supreme, caramel, buko pie with chocolate. So, lahat yon Yema Buko Pie. Pero, may iba't ibang additional flavor. Ito yung budget size. Ito yung 230 pesos. Pero, may mas malaki pa dito yung 350 pesos. Yun yung mas, patingin ko, standard size ng isang Buko Pie. Yung medyo mas malaki. Ang kakaiba dito sa TNN, Yema Buko Pie, yung mismong pinaka-layer niya, meron siyang mga thick layer ng puto. Tapos, yung nasa loob, may yema talaga siya. Yun yung gusto ko dito. Tapos, yun yung sumasama dun sa pinaka-lasa. Tapos, yung crust niya, masarap yun. No, masarap siya. Though yema siya, no, hindi siya ganun katamis. Sakto-sakto lang siya para sa... So... Up. Kasama rin sa TOLM sa mga hindi napapasalugin natin. Kasi nga, saan ba talaga yung lasa niya? Tapos, ayos dito mo lang narinig pa. Madali lang puntahan tong TOLM Yema Buko Pie kasi nasa tapat lang sila ng Jollibee sa Arco ng Malolos. Tapat-tapat ng Jollibee. Kung hindi ko sa Malolos, nag-iisip ko yun ng pasalubong. I-try nyo tong TLM Yema Buko Pie na makikita nyo malapit sa Arco ng Malolos. So, dito naman tayo ngayon sa Europeak. Isa talaga to sa mga pinakakilala na pagkain dito sa Malolos. So, matagal na rin ito. Nakilala ngayon sa Insay Malta, Bulacan at saka yung original inipit ng Malolos. So, yun ang titikman natin ngayon. So, makikita nyo sila dito sa MacArthur Highway, malapit sa Arco ng Bulacan o ng Malolos. So, madali na silang puntahan kasi from NLEX, madali na silang makikita. Pakaganda ng kanilang restaurant. Meron din ditong Cafe Europeak. One-stop shop din sila na pasalubong dito sa Bulacan. Marami rin silang mga produkto na mabibili na rin pabasa. Ito yung ensaymada Malolos. Yung recipe nito is, ito daw talaga yung ensaymada na yun na hinanapan natin sa mga sila. Ayan. So, yung pinakaibabaw niya, meron siyang itlog na maalat, meron siyang keso, tapos meron siyang butter. Try natin. Malambot siya. Okay, so try natin. Yung tinapay niya sobrang lambot. Pinaka-tinapay na hindi rin sobrang tamis. Yung asukal and yung cheese, nagbabalance siya para dun sa alat at tamis. Sobrang lambot talaga niya. Parang siyang monay na mas malambot. Yun ang pinaka lasa niya. Ang sarap nitong kapartner doon sa kanilang Tableya na chocolate. Meron din sila ditong Tableya chocolate dito sa kanilang Cafe Europeak. Napakagandang partner. Kasi ganun daw talaga nila to kinakain noon ng mga panahon ng Kastila. Kinakain nila to with chocolate tsaka yung ensaymada. Kaya meron din sila dito na napakalambot. Sobrang lambot. Ito naman yung kanilang original inipit. So, dito rin talaga kilala itong Europeak. Sa inipit, original inipit. Sabi nga hindi ka nakaraan ng Malolos pagka hindi mo natikman ng Europeak ng inipit. Ang una mapapansin mo dito sa inipit, yung pinaka-outer layer niya. Para siyang na-soak sa butter. Okay, tikman natin. Yung inipit talaga na to, very unique talaga siya para sa akin. Kasi dito ko lang talaga natitikman yung ganun lasa. Old school recipes, hindi siya sobrang tamis. Tapos pati yung yung leche niya, hindi rin siya sobrang tamis. Tamang-tama lang. Pinaka-texture din ng tinapay niya, hindi siya airy. Kadalasan ng mga inipit na yon,
extended na masyado ng airy. Pero ito, soft pero firm, makapal, malaman yung pinaka-hope ng tinapay. Sarap. Bagay yun doon sa hot chocolate nila. Ayan, so kung papalabas kayo o papasok kayo ng Malolos, madaan kayo dito sa Eurodeck. Tikman nyo yung kanilang Ensaymada Malolos at saka yung original inipit na kilala dito sa Europe. Andito naman tayo ngayon sa Enlin's Bake Shop. Kilala itong Enlin's sa masasarap pero very affordable na mga tinapay na perfect pang pasalubong. Nagsimula ito noong 2001, mahigit 2 dekada na silang nagtitinda at nakaka-proud din ang Enlin's Bake Shop dahil very humble din ang pagsisimula nito hanggang sa napalaki nila ang kanilang negosyo. At makikita mo din hindi lang sa packaging, sa branding, lalo na sa lasa mismo ng kanilang produkto na talagang malayo pa ang mararating nitong Enlin's. Marami silang produkto dito, iba't ibang klase ng tinapay, kagaya ng pandisyosa, raisin loaf, wheat bread, ube basket bread at marami pang iba. Meron din silang chicken floss, masarap din ito. Meron din silang mga cake kagaya ng Brazo de Mercedes at chocolate cake. Meron din silang ensaymada dito at isa ito sa madalas kong binibili para kainin. Ibang pasalubong din sa pamilya at mga kakilala. Kasi malambot, buttery, sweet at medyo modern na ang lasa nito. Pero para sa akin ay very affordable talaga ang presyo dito sa Enlin's. Pero yung kalidad ng produkto ay masarap talaga. Meron din silang inipit, malambot at masarap din ito pero murang-mura pa din. At may maliit silang portion kung nais nyo lang munang tikman ng personal bago kayo bumili ng mas malaking packaging. At ang pinaka gusto ko dito yung ube pandesal na talagang malambot, masarap at hindi tinipid ang keso at ube. Highly recommended ito. At ang lagi kong binibili dito ay itong asado roll. One of the best kasi ang sarap talaga ng asado feeling nito. Masarap sa siopaw pero mas masarap ito sa tinapay. Lagi kong binibili ito dito sa Enlin's. At yan ang aming Malolos pasalubong guide. At kung nag-iisip kayo ng pasalubong dito sa Malolos, pwede nyo itong subukan. Kung nagustuhan nyo ang ganito naming mga content, ay i-like, subscribe at i-share nyo po ang aming mga video. Hanggang sa mga susunod po na video, maraming salamat!